Ang martilyo ay hindi pa man nahuhulog nang ituro ako ng kapatid kong lalaki sa harap ng 12 dayuhan at bigkasin ang mga salitang magwawakas sa aming pamilya kung paano namin ito kilala. Hindi siya kailanman nagsilbi sa militar. Kung sasabihin niyang nagsilbi siya, nagsisinungaling siya sa hurado tulad ng pagsisinungaling niya sa aming ama. Nakaupo ako roon sa kulay abo na traje, walang pin, walang ribon, walang anuman na magsasabi sa sinuman sa korte kung sino talaga ako. Hindi ako napaatras. Hindi ko hinawakan ang braso ng aking abogado. Pinagmasdan ko lang ang mukha ni Danilo na namumula sa tiwala ng isang lalaking kailanman ay hindi sinabihan ng hindi at naniniwala rito. Akala niya ang katahimikan ay pagsuko. Malapit na niyang matutunan ang kabaligtaran. Ang pangalan ko ay Jessica Reyes. Ako ay 42 taong gulang at hanggang 6 na buwan ang nakalipas. Kami ng kapatid ko ay hindi nagkasama ng higit sa 1 oras sa iisang silid mula nang maglibing ang aming ina. Nang umagang iyon sa Federal na Korte sa Maynila, tumayo siya sa harap ng kahon ng hurado sa isang traje na mas mahal kaysa sa buwan ng upa ng karamihan at sinabi sa kanila na 20 taon akong gumawa ng karera upang manipulahin ang isang namamatay na lalaki mula sa kanyang yaman. Ang paratang ay tiyak at idinisenyo upang maging mapanira. Sinabi niya na wala ako sa karamihan ng aking buhay bilang adulto. Sinabi niya na hindi kailanman nalaman ng pamilya kung saan ako nakaistasyon. Hindi nakilala ang isang commanding officer. Hindi nakakita ng kahit isang litrato ko sa uniforme. Sinabi niya na sinasabi ko sa mga tao na nagtatrabaho ako para sa gobyerno. Pero hindi kailanman ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. At pagkatapos mamatay ang aming ama, lumitaw ang pangalan ko sa isang selyadong appendix sa kanyang trust. Isang appendix na nagpahintulot sa paglipat ng higit sa 40,000 mula sa estate 3 araw bago siya pumanaw. Tiningnan ako ni Danilo na parang isang lalaking alam ng panalo na siya. Tama ang paniniwala niya na halos wala sa aking service record ang makikita niya kahit saan. Ang hindi niya naintindihan ay kung bakit. Ang kwentong narinig ng hurado ng umagang iyon ay talagang nagsimula 6 na buwan ang nakalipas sa isang kulay abong hapon sa Camp Aguinaldo nang tumunog ang telepono ko sa gitna ng briefing at isang boses na hindi ko kilala ang nagsabi na wala na ang aking ama. Lumipad ako pabalik sa Maynila sa loob ng araw. Sinundo ako ni Danilo sa bahay kung saan kami lumaki at sa halip na tanungin kung paano ako, tiningnan niya ang relo at sinabi, "Dumating ka lang sa oras para sa pagbasa ng testamento, maginhawa." Sa pagbasa, ipinaliwanag ng abogado ng aming ama na kami ni Danilo ay pinangalanang co-beneficiaries ng trust pero si Danilo ang binigyan ng pansamantalang kontrol bilang executor. Nakabaon sa wika ang isang clause na agad kong napansin. Isang clause na nagsasabing matatanggap ko ang bahay ng pamilya at malaking bahagi ng estate kung makapagbibigay ako ng ebidensya ng tinawag ng aming ama na service duty na kilala kay Roberto Reyes. Tumawa ng malakas si Danilo nang basahin ito ng abogado. Service duty? Paper pusher lang siya para sa gobyerno. Wala akong sinabi. Naintindihan ko sa sandaling iyon kung ano talaga ang ginawa ng aking ama. Sinadya niyang isulat ang clause na malabo, pinoprotektahan ang mga bahagi ng record ko na hindi ko dapat ihayag habang nag-iiwan ng pinto para sa araw na may susubok na gamitin ang katahimikan ko laban sa akin. Alam niya na darating ang araw na iyon. Alam niyang si Danilo iyon. Sa loob ng ilang linggo, nagsampa si Danilo ng demanda. Ang reklamo ay inakusahan ako ng paggawa ng pekeng military record, pagmamanipula sa namamatay na lalaki, pag-embezzle ng pondo mula sa trust, at pagpepeke ng lagda sa trust appendix. Habang binabasa ko ito, may tumigas sa dibdib ko na walang kinalaman sa galit at may kinalaman sa pagkilala. Hindi ito tungkol sa pera. Ang pera ay dahilan lang. Tinawagan ko ang aking abogadong si Elena Cruz, dating JAG lawyer, na 3 dekada nang nagbabasa sa pagitan ng mga linya ng ganitong uri ng kaso. Sinabi ko sa kanya ang unti-unti kong naiintindihan. Hindi lang niya gusto ang pera, sabi ko. Gusto niyang burahin kung sino ako.
Hindi nagulat si Elena. Binasa niya ang filing ng 2 beses bago ako tumawag. Hayaan mo siyang magsalita, sabi niya. Hayaan mo siyang sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin sa record sa ilalim ng panunumpa bago namin ipakita ang kahit isang piraso ng katotohanan. Nagtanong ako kung bakit kami maghihintay. Bawat instinct na sinanay ko sa sarili sa loob ng 20 taon ang nagsasabi sa akin na itama agad ang record. Isara ang paratang bago ito kumalat pa sa aming malawak na pamilya, mga matandang kaibigan ng ama, ang komunidad na kilala kami mula pagkabata. Umiling si Elena. Dahil ngayon ay binubuo niya ang buong kaso sa isang kasinungalingan na akala niya ay hindi mababali. Kung itatama mo siya ng maaga, aayusin niya ang kasinungalingan. Hayaan mo siyang mag-commit dito sa harap ng hurado sa ilalim ng panunumpa sa record. Hayaan mo siyang sabihin ito ng sapat na beses na wala ng paraan para bawiin mamaya. Naisip ko ang aking ama, ang malabong wika sa appendix na yon, ang mga taon na hindi ko maipaliwanag sa sariling pamilya kung saan ako o ano ang dinala ko pauwi. Naisip ko kung gaano kadali para kay Danilo na punuin ang katahimikang iyon ng anumang kwentong kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya gumawa ako ng desisyon ng umagang iyon sa hallway ng korte habang pinapanood ang kapatid kong nakikipagkamay sa mga reporter na parang isang lalaking tumatanggap na ng tropeyo. Hindi ko ibibigay ang record ko. Hindi pa. Hahayaan ko siyang buuin ang buong kaso, brick by brick, sa ibabaw ng kasinungalingan at pagkatapos ay panoorin ko itong gumuho sa ilalim niya nang walang masisi kundi ang sarili niya. Upang maunawaan kung bakit tumayo si Danilo sa korte na may ganong katiyakan, kailangan mong maunawaan ang bahay kung saan kami lumaki at ang 2 napakaibang batang lumabas dito. Si Danilo ang palaging unang napapansin ng mga tao. Siya ang kapitan ng football team sa high school, ang uri ng madaling kumpiyansang batang lalaki na puno ng silid nang hindi nagsusumikap. Nagpatuloy siya sa isang kilalang business school at bawat holiday dinner sa mga sumunod na taon ay may update sa bagong achievement, bagong titulo, bagong dahilan para magpaling ang mesa sa kanya. Kapag nagkakaproblema siya, at higit sa minsan, ang aming ina ang unang nagpapaliwanag nito. Ako ang tahimik. Gusto kong tumakbo kasama ang ama bago sumikat ang araw. Matutong magbasa ng topographic maps sa mesa ng kusina. Ayusin ang lumang jeep sa garahe sa halip na pumunta sa mga party. Pagkatapos mamatay ang ina sa cancer noong 17 ako, may nagbago sa pagitan namin ng ama tungo sa isang uri ng pagkakaunawaan na hindi nangangailangan ng maraming salita. Hindi siya lalaking madaling nagsasabi ng mahal kita, pero dumadalo siya. Bawat oras na kailangan ko siya, dumadalo siya. Nang sabihin ko sa pamilya na nag-enroll ako sa ROTC, hindi itinago ni Danilo ang opinyon niya. Hindi ka tatagal ng 3 buwan, sabi niya. Ayaw mong sinasabihan kung ano ang gagawin. Hindi ako nakipagtalo. Natapos ko ang programa, naging second lieutenant at nagsimula ng karera na magdadala sa akin ng mas malayo sa bahay na yon kaysa sa inaasahan namin. Sa karamihan ng mga tao na sumunod, kakaunti lang ang masasabi ko sa pamilya kung saan talaga ako. Opisyal, sinabi ko sa kanila na humahawak ako ng logistics analysis para sa Department of National Defense. Totoo ito sa paraang ang nakalock na pinto ay technical na dingding. Tama. Pero ginawa upang panatilihing labas ang mga tao sa isang dahilan. Nagpasya si Danilo nang maaga na nangangahulugan ito na mayroon akong ordinaryong desk job at hindi niya kailanman pinabayaang dumaan ang pagkakataon na paalalahanan ako nito. Binanggit niya ang modest salary ko sa bawat family gathering. Nagtanong siya kung kailan ako magkakaroon ng tunay na bahay. Tinatrato niya ang solitary itinerant life ko bilang patunay na pumili ako ng mas mababang landas kaysa sa kanya. Hindi kailanman nagkamali ang aming ama. Siya mismo ay opisyal ng sapat upang makilala ang hugis ng mga puwang sa sinasabi ko sa kanya. Isang gabi pagkatapos umuwi mula sa assignment na tumagal ng mas mahaba kaysa sa nais nilang aminin, nakita niya ang peklat sa balikat ko habang umaabot sa tasa ng kape. Hindi niya tinanong kung saan ito nanggaling. Tahimik lang niyang sinabi,
Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Kailangan ko lang malaman na dinala mo pa uwi ang mga tao mo. Hindi lahat, sabi ko. Iyon ang unang beses na niyakap niya ako mula nang maging adulto ako. Naalala ko ang amoy ng kanyang sweater, ang paninigas ng mga braso, parang lalaking hindi sanay sa galaw pero ayaw hayaang dumaan ang sandali nang wala ito. Mga tao nang lumipas, nagsimulang mag-invest si Danilo sa serye ng lalong mapanganib na commercial real estate projects. Mabilis siyang nangutang, nagsangla ng mga ari-ariang hindi niya lubos na pag-aari, at tahimik na ginamit ang pangalan ng ama upang mag-co-sign ng ilang loan nang hindi humihingi ng permiso. Nang malaman ito ng ama, inalis niya si Danilo sa direktang kontrol ng bahagi ng family assets. Nagpasya si Danilo ng walang ebidensya na ako ang naniwala sa kanya na gawin ito. Ang totoo, wala akong alam tungkol dito hanggang pagkatapos ng libing ng ama. Hindi ako kinonsulta. Wala pa nga ako sa bansa nang mangyari ito. Pero kailangan ni Danilo ng may sisihin at maginhawang wala ako upang ipagtanggol ang sarili sa real time. Kaya nagsimula siyang magsalita. Sa mga pinsan, sa matandang kaibigan ng pamilya, sa sino mang makikinig sa holiday table. Sinabi niya na hindi talaga ako nasa militar. Sinabi niya na civilian contractor ako na dinadamitan ang boring job sa lihim upang makuha ang simpatsya ng ama. Sinabi niya na umiikot ako sa estate na naghihintay ng mana. Bawat bersyon ay naging mas tiyak, mas nakakumbinsi dahil walang kailanman sumalungat sa kanya. Hindi ko kaya. Karamihan sa kailangan kong sabihin upang itama siya ay classified. At kahit ang mga hindi ay parang pagbibigay sa kanya ng bala na pipalitan lang niya ng mas masama. Ang katahimikan ko na palaging disiplina na ipinagmamalaki ko ay naging eksaktong sandata na kailangan niya. Si Elena ang nakahanap ng detalye na nagsabi sa akin kung gaano siya handang pumunta. Sa discovery, nalaman niya na kumuha si Danilo ng private investigator buwan bago magsampa ng demanda, partikular upang hanapin ang military record ko. Bumalik ang investigator na halos wala. Walang public deployment records, walang promotion ceremony photographs, walang news articles na binanggit ang pangalan ko, walang visible awards. Sa isang lalaking naghahanap ng kumpirmasyon ng paniniwala na niya, ang kawalan ng ebidensya ay eksaktong mukhang ebidensya ng kawalan. Binasa ko ang report ng investigator na nakuha ni Elena at nakaramdam ng malapit sa malungkot na aliw. Hindi niya mahanap ang file ko, sabi ko, kaya napagpasyahan niyang wala ako. Ngumiti si Elena sa paraang ginagawa niya kapag alam na niya kung paano magtatapos ang kaso. At iyon, sabi niya, ang magiging pinakamahal na pagkakamali sa buhay niya. Sinabi ni Danilo sa malawak na pamilya at kalaunan sa hurado na ang Sentinel ay shell entity na lihim kong kontrolado. Hindi niya kailangang kunin ang buong estate, sabi niya. Kailangan lang niyang ilipat ito ng piraso-piraso at magtago sa likod ng pangalan ng charity. Alam ko kung ano talaga ang Sentinel. Wala akong sinabi tungkol dito sa harap niya. Ito ay foundation na sumusuporta sa mga pamilya ng service members na namatay sa isang kampanya na parte ako noong mga taon ang nakalipas. Ang listahan ng tatanggap ay confidential upang protektahan ang identidad at kaligtasan ng mga pamilyang kasangkot. Pinili ng ama na punduhan ito matapos malaman na ang ilan sa mga kasama kong nagsilbi ay hindi nakatanggap ng support na kailangan nila ng umuwi. Hindi niya kailanman sinabi sa akin na ginawa niya ito. Nalaman ko lang habang binabasa ang transfer records mismo. Pero may problema at totoo ito. Ang electronic signature na nagpahintulot sa transfer ay may pangalan ko. Nagbago ang mukha ni Elena nang makita niya ito. Sinabi ko sa kanya ng diretsyo na wala akong nilagdaan. Naniwala siya sa akin, pero ang paniniwala ay hindi sapat sa harap ng hurado. Ang forensic analyst na dinala niya ay tinunto ng digital signature pabalik sa computer sa home office ng ama. Ang login na ginamit ay kabilang sa secondary account, isa na inisyu kay Danilo noong mga tao nang nakalipas, noong pinamamahalaan niya ang medical billing ng ama sa panahon ng hospitalization. Nagsimula akong makita ang hugis ng aktwal niyang ginawa. Hindi ninakaw ni Danilo mula sa Sentinel. Inilipat niya ang 40,000 papasok
Pagkatapos ay nagsampa ng peking paperwork na nagsasabing mali ang transfer at humihingi ng refund. Ang na-refund na halaga ay hinati sa 3 limited liability companies na lahat nakatali kay Danilo. Ang hindi niya naisip ay ang Sentinel ay nag-ooperate sa ilalim ng Department of National Defense Audit Standards. Bawat transaction ay may trail na time-stamped at cross-referenced. Ang uri ng paperwork trail na isang lalaking sanay sa paglilipat ng pera sa private real estate deals ay hindi kailanman kailangang isipin. Gusto ni Elena na isulong agad ang ebidensya. Sinabi ko sa kanya na maghintay. Hindi pa natin alam kung ano pa ang ginawa niya sa ama, sabi ko. Ang paghahanap sa personal files ng ama ay nakatagpo ng isang bagay na halos nakaligtaan ni Elena, isang handwritten letter na may petsang 2 buwan bago siya mamatay. Ito ay nagsasabing kung idemanda ni Danilo ang kapatid niya, buksan ang Blue Appendix. Walang Blue Appendix sa bersyon ng testamento na isinumite ni Danilo sa korte. Pumunta kami ni Elena sa bangko upang suriin ang safe deposit box ng ama. Nabuksan na ito isang araw pagkatapos ng libing sa ilalim ng power of attorney na hawak ni Danilo. Sa loob, ang natitira lang ay isa sa mga lumang service medals ng ama at litrato ko bilang young officer candidate na kinuha noong araw ng komisyon ko. Kinuha ni Danilo ang appendix. Wala nang ibang paliwanag. Sa parehong panahon, nagbigay si Danilo ng sworn deposition. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi niyang hindi kailanman niya na-access ang accounts ng ama, walang kaalaman sa Sentinel, hindi kailanman nakita ang Blue Appendix, at walang malaking personal debt. Bawat pahayag ay mali at bawat isa ay permanente na sa record sa sariling salita niya sa ilalim ng parusa ng perjury. Naintindihan ko habang pinapanood ang transcript kung ano talaga ang ginagawa ni Elena sa lahat ng panahon. Hindi lang niya hinayaang magsalita si Danilo sa korte. Tiniyak niyang nagsalita siya sa ilalim ng panunumpa sa papel sa deposition na hindi na niya maaaring i-reframe o palambutin. Binubuo niya ang dingding ng mga kasinungalingan at tinatawag itong pundasyon. Inilatag ni Elena ang 4 na printed depositions sa conference table sa harap ko. Ngayon, hindi lang siya nahaharap sa natalong demanda, sabi niya. Nahaharap siya sa posibilidad na mawala ang kalayaan niya. Tiningnan ko ang litrato mula sa safe deposit box, ang batang babae doon na halos hindi na makilala sa akin ngayon at naisip kung gaano karami ang pinaghihinalaan ng ama kahit noon tungkol sa kaya ng anak niya. Hindi pa, sabi ko. Gusto ko pa ring malaman kung ano ang sinusubukan niyang balaan ako. Nakilala ko si Marta Santos sa pamamagitan ng Home Health Agency ng ama. Siya ang nurse niya sa huling 8 buwan ng buhay niya at nang tawagan ko siya, sumang-ayon siyang makipagkita sa akin sa dinner sa labas ng Maynila. Pumili ng booth sa likuran kung saan mabababa ang boses niya. Sinabi niya na dumadaan si Danilo sa karamihan ng gabi sa mga huling buwan na iyon at bihirang mukhang anak na umaaliw sa ama ang mga bisita. Dumating siya na may mga folder. Pinipilit niya ang ama na pumirma ng mga bagay. At kapag tumanggi o nagtanong ng sobra ang ama, tumataas ang boses ni Danilo hanggang kailangan ni Marta na humanap ng dahilan upang bumalik sa silid. May sinabi ang ama mo sa akin minsan na hindi ko kailanman nakalimutan, sabi ni Marta. Sabi niya, iniisip ng anak ko na ang estate ay gantimpala sa pagdadala ng pangalan ng pamilya. Hindi niya naintindihan na ang pangalan ay responsibilidad. Inamin ni Marta na tahimik niyang nire-record ang ilang pagtatalo. Natatakot na nasasaksihan niya ang isang bagay na mas malapit sa financial elder abuse kaysa sa family disagreement. Pinatugtog niya ang isa sa mga recording para sa akin sa telepono niya. Bahagyang nanginginig ang kamay habang pinipindot ang play. Unang dumating ang boses ni Danilo, matalas at walang pasensya. Kung iiwan mo ang bahay kay Jessica, ipapatunay ko na siya ay fraud. Walang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya sa loob ng 20 taon. Ang sagot ng ama ay mas mabagal, mas mahina kaysa sa naaalala kong boses niya. Alam ko, hindi kailanman siya nasa militar, ipinilit ni Danilo. Nagkukwento lang siya tungkol sa secret missions
upang mapagmalaki mo siya. Mahaba ang pause sa recording bago sumagot ang ama. Tahimik siya dahil nanumpa siyang manatiling tahimik. Masyado kang nagsasalita dahil wala kang kailanman may halagang protektahan. Ang recording lang ay hindi sapat upang patunayan ang service record ko sa korte. Pero sinabi nito sa akin ang isang bagay na hindi ko lubos na pinaniwalaan hanggang sa sandaling iyon. Alam ng ama ng eksakto kung ano ang balak gawin ni Danilo matagal bago kami tumayo sa harap ng hurado. May isa pang piraso si Marta. Sinabi niya na nagpadala ang ama ng package sa pamamagitan ng secure courier sa Military Legal Office ilang sandali bago siya mamatay. Tinuntun ni Elena ang tracking number at nalaman na napunta ito sa legal branch sa Camp Aguinaldo. Humiling ang ama ng formal confirmation ng bahagi ng service record ko. Inaasahan na ang pamilya namin ay magtatapos sa eksaktong alitan na aming ginagampanan ngayon. Umupo ako ng matagal pagkatapos umalis si Marta. Naisip ko ang huling totoong pag-uusap namin niya linggo bago ang wakas ng mahina na siya pero sapat pa ang talas upang magtanong. Kung balang araw magagamit ang katahimikan mo laban sa iyo, ano ang gagawin mo? Titiisin ko, sabi ko sa kanya. Umiling siya ng mabagal pero tiyak. Hindi, ang karangalan ay hindi nangangahulugang hayaang ilibing ka ng iba ng buhay. Bumalik sa kasalukuyan, nagsampa si Elena ng motion na humihiling sa korte na tanggapin ang sealed documentation direkta mula sa Department of National Defense. Sumang-ayon ang Camp Aguinaldo na maglabas ng limited confirmation sapat upang itatag ang service record at rank nang hindi inilalantad ang missions, locations o identidad ng sinumang kasama kong nagsilbi. Wala ni anuman ang alam ni Danilo tungkol dito. Sa pananaw niya, ang kahilingan ko ay wala nang napuntahan dahil wala pang lumitaw tungkol sa service ko sa public evidence list. Kumpiyansa na ang katahimikan ay tagumpay, nag-host siya ng family dinner at inihayag sa mga kamag-anak na inaasahan niyang panalo ang bahay ng ganap at pilitin akong bayaran ang legal costs niya. Pagkatapos ng trial, sinabi niya sa mesa nang sapat ang lakas para marinig ng lahat. Itutulak ko ang investigasyon sa kanya para sa pagpapanggap bilang service member. Isang tiyahin ang nagtanong sa akin nang diretso sa harap ng lahat kung talagang nagsilbi ako. Alam ng ama ang katotohanan, ang tanging sinabi ko. Tumawa si Danilo. Patay na ang ama, hindi ka na niya maililigtas. Tiningnan ko ang kapatid ko sa kabilang mesa sa kumpiyansang nakaupo ng komportable sa mukha niya at may nanatili sa loob ko sa halip na mabasag. Tama ka, sabi ko, hindi niya ako maililigtas. Ang hindi ko sinabi ng malakas, pero sapat na malinaw na naisip upang maramdaman sa dibdib ay ito. Hindi niya kailangang iligtas ako. Naiwanan na niya ako ng lahat ng kailangan ko upang iligtas ang sarili. Nagpatuloy ang trial sa umaga ng Lunes at pumasok si Danilo na parang lalaking binigyan na ng hatol. Tailored suit, buong legal team sa gilid niya at hired expert na ipinakilala niya bilang specialist sa military records research. Unang kumuha ng standang expert ang nagpatotoo siya ng may kalmadong autoridad ng lalaking nagbabasa mula sa script na pinaniniwalaan niya na wala siyang nahanap na public deployment records sa ilalim ng pangalan ko. Walang ceremony photographs, walang news coverage, walang publicly listed decorations. Sa profesional kong opinyon, tapos niya, walang maaasahang ebidensya na nagsilbi ang defendant bilang opisyal sa kapasidad na inaangkin niya. Tumayo si Elena para sa cross-examination at pinagmasdan ko ang hurado na bahagyang sumandal sa paraang ginagawa ng mga tao kapag nadarama ang paparating na pagbabago. May access ka ba sa classified personnel files? Tanong niya, wala. May access ka ba sa Special Operations Command records? Wala. Mayroon ka bang aktibong federal security clearance ngayon? Wala. Kaya ang konklusyon mo, sabi ni Elena, habang hinahayaan ang mga salitang dahan-dahang dumapo, ay batay sa kawalan mong makahanap ng bagay na hindi ka kailanman pinahintulutang hanapin sa una. Natahimik ang korte sa paraang naiiba kaysa dati. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Danilo pero may nagbago sa postura niya.
Maliit na paninikip na halos hindi napapansin, ang uri ng bagay na napapansin mo lang kung naglaan ka ng mga taon sa pagbabasa ng mga taong ayaw basahin. Pagkatapos ay kumuha si Danilo ng stand mismo. Inilarawan niya sa boses na pumutok sa eksaktong tamang sandali kung paano siya nanatili sa tabi ng ama sa mga huling taon niya habang wala ako. Ang ilan ay hindi ganap na mali. Madalas siyang nandoon. Ang inalis niya ay ang bakit. Hindi siya nandoon dahil sa debosyon. Nandoon siya dahil ang proximity ay nagbigay sa kanya ng kontrol sa finances ng ama at binantayan niya ang access na yon tulad ng ibang lalaking nagbabantay ng bank vault. Pinunasan niya ang mata sa harap ng hurado. Gusto ko lang protektahan ang legacy ng ama mula sa babaeng gumamit ng kasinungalingan tungkol sa militar upang makuha ang simpatya niya. Nang i-cross-examine siya ni Elena, tinanong niya kung kailanman niya na-access ang financial accounts ng ama. Sinabi niyang hindi. Inilabas niya ang login records na nakatali sa account credentials niya. Iminungkahi niya na maaaring nagkamali ang bangko. Tinanong niya kung may koneksyon siya sa 3 LLCs na tumanggap ng na-refund na Sentinel funds. Tinawag niya itong passive investment. Inilabas niya ang incorporation documents na naglilista sa kanya bilang sole owner. Pinagmasdan ko siyang magsimulang mawalan ng foothold. Ang practiced calm ay dumudulas sa maliliit na increment. Mas mahabang pause bago sumagot, sulyap sa abogado niya na tumagal ng kalahating segundo ng sobra. At gayon pa man naniniwala siya na kung makukumbinsi niya lang ang hurado na nagsinungaling ako tungkol sa service ko, wala nang magiging mahalaga ang financial evidence. Pinapatawad ng mga tao ang mga komplikadong bagay mula sa taong pinagkakatiwalaan nila. Bihira nilang patawarin ang mga ito mula sa taong napagpasyahan na nilang fraud. Sa closing remarks niya sa hurado, humarap siya ng diretso sa kanila ng isang beses pa. Hindi siya kailanman nagsilbi. Kung sasabihin niyang nagsilbi siya, nagsisinungaling siya. Iyon ang parehong linya na binuksan niya at naintindihan ko habang pinapanood ang ilang ekspresyon ng hurado na nagbabago na ang pag-uulit ay ginagawa ang eksaktong balak niya. Ang duda ay hindi nangangailangan ng patunay. Kailangan lang nito ng sapat na pag-uulit upang maging pamilyar. Pagkatapos ay humarap ang abogado niya sa akin at humiling ng specifics, ang unit ko, ang deployment locations, ang pangalan ng commanding officer, ang kalikasan ng missions, anumang military honors na natanggap ko. Hindi ako pinahihintulutang ihayag ang ilan sa impormasyong iyon, sagot ko. Gaano ka ginhawa? Sabi ng abogado habang hinahayaan ang mga salitang magbitin sa hangin para sipsipin ng hurado. Hindi, sabi ko. Hindi ito kailanman naging maginhawa. Sa dulo ng sesyon ng araw, dumaan si Danilo sa mesa ko papunta sa labas at yumuko ang boses ng sapat na mababa para ako lang ang makarinig. Dapat mong tanggapin ang deal habang may pagkakataon ka pa. Anong deal? Tanong ko. Iwanan ang bahay, ibalik ang pera at aminin sa sulat na hindi ka kailanman naging opisyal. Tiningnan ko siya ng matagal sa lalaking 6 na buwan nang bumubuo ng buong kaso sa palagay na ang katahimikan ko ay nangangahulugang wala akong ipagtatanggol. Bukas, sabi ko. Gusto mong tandaan ng eksakto ang hiningi mo sa akin. Tinawanan niya ito at lumayo nang nagre-rehearse na naisip ko ang anumang closing statement na plano niyang ibigay sa mga reporter na sinimulan niyang anyayahan sa hagdan ng korte. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Elena sa bahay. May ibang gilid ang boses niya kaysa sa narinig ko mula sa kanya dati, hindi pag-aalala kundi isang bagay na mas malapit sa tahimik na pag-asam. Dumating ang documentation ng Camp Aguinaldo ngayong gabi, sabi niya. Sealed courier delivery, authenticated at time-stamped. May authorized witness na naka-schedule na lumitaw sa korte bukas ng umaga. Umupo ako sa lumang study ng ama nang matagal pagkatapos naming mag-hang up. Tinitingnan ang walang laman na upuan sa likod ng desk niya, ang mga bookshelf na may linya pa rin ng field manuals at unit histories na kinolekta niya sa loob ng 40 taon ng serbisyo. Naisip ko ang blue appendix na kinuha ni Danilo mula sa safe deposit box, ang liham na iniwan ng ama na inaasahan ng eksaktong sandaling ito,
kung gaano niya ingat na inihanda ang laban na hindi na niya mabubuhay upang makita. Bukas ang katahimikang dala ko sa loob ng 6 na buwan at sa ilang paraan sa loob ng 20 taon ay sa wakas magsasalita para sa sarili. Puno ang korte kinabukasan ng umaga. Inanyayahan ni Danilo ang ilang lokal na reporter na kumpiyansa na malapit niyang ilantad ang tinatawag niyang military fraud ng kapatid niya sa harap ng mga kamera sa halip na hurado lang. Unang tumayo si Elena bago pa man matapos ng hukom ang pagtawag sa session. Nais ng depensa na isumite ang dokumentong authenticated ng Department of National Defense na ibinigay sa ilalim ng sealed order ng korte. Isang court security officer ang sumulong at ibinigay kay Elena ang brown envelope na may opisyal na federal seal. Dinala niya ito ng diretso kay Hukom Manuel Garcia. Agad na tumutol ang abogado ni Danilo na tinawag itong theatrical last-minute stunt na idinisenyo upang isway ang hurado. Binawi ng Hukom Garcia ang objection nang hindi itinaas ang boses, pinaalalahanan ang silid na ang dokumento ay na-authenticate na sa pamamagitan ng federal channels bago magpatuloy ang trial ng umagang iyon. Binuksan niya ang envelope. Binasa niya ang unang pahina at tumigil. Pinagmasdan ko ang may nagbago sa mukha niya. Hindi eksaktong sorpresa, kundi ang partikular na pananahimik ng lalaking muling nagsasaayos ng lahat ng inaakalang naiintindihan niya tungkol sa kaso sa harap niya. Inalis niya ang salamin, tiningnan ako ng matagal at pagkatapos ay lumingon sa court officer na nakatayo malapit sa side door. Lahat pakitayo. Tumayo ang silid na nalilito, mga upuan na kumikiskis sa sahig sa ragged wave. Binuksan ang side door at pumasok si Major General Evelyn Rivera, pinahintulutan ng Department of National Defense na lumitaw sa record na kasama ang Military Legal Counsel. Ipinaliwanag ng hukom habang binabasa mula sa released portion ng file na ang confirmed record ay nagtatag ng sumusunod. Na ako ay nagsilbi ng tuloy-tuloy ng higit sa 20 taon sa hukbong katihan ng Pilipinas. Nakasalukuyan akong may ranggo ng Lieutenant Colonel, na may hawak akong command positions sa loob ng unit na sumusuporta sa Special Operations Activity, na ang classified nature ng public record ko ay umiiral para sa lehitimong security reasons, na ako ay ginawaran ng Distinguished Conduct Star para sa aksyon sa panahon ng rescue operation, at na ang pagtanggi kong ihayag ang mission details ay hindi kailanman naging panlilinlang, kundi binding legal obligation. Nagpatotoo si General Rivera na hindi ako kailanman humiling na itago ang anumang bahagi ng record ko para sa financial gain. Ang mga restriction sa file ko ay standing military policy ng mga taon bago pa itinatag ang trust ng ama. Kinumpirma pa niya na ang Sentinel Recovery Foundation ay lehitimong organisasyon na sumusuporta sa military families at wala akong ownership interest dito sa anumang paraan. Sinundan ni Elena ang financial evidence na inilatag ngayon ng walang interruption. Ginamit ni Danilo ang login credentials ng ama. Sinimulan ni Danilo ang transfer. Nagsampa si Danilo ng pekeng refund request. Inilipat ni Danilo ang ibinalik na pondo sa mga kumpanyang siya lang ang may-ari. Binago ni Danilo ang trust appendix upang i-redirect ang sisi sa akin. At inulit ni Danilo ang lahat nito sa ilalim ng panunumpa sa sworn deposition na bahagi na ngayon ng permanenteng record. Pagkatapos ay dumating ang huling piraso. Nagpanatili ang Department of National Defense ng kopya ng Blue Appendix na isinumiti kasama ang orihinal na kahilingan ng ama para sa record confirmation. Dito isinulat ng ama, "Wala akong kinuha kay Jessica. Ang transfer sa Sentinel ay regalong kusang loob kong ibinigay bilang alaala sa mga hindi umuwing kasama ng anak ko." Idinagdag niya ang isa pang linya, isa na binasa ni Elena ng malakas sa buong korte. Kung susubukan ni Danilo na gamitin ang service ni Jessica upang hiyain siya, ang lahat ng trust authority na kasalukuyang hawak ni Danilo ay agad nawawakasan. Nawala ang kulay sa mukha ni Danilo. Yumuko siya sa abogado niya na may bumulong na hindi ko marinig, pero mababasa ko ang hugis nito ng sapat. Hindi niya alam na may kopya. Tiningnan siya ng diretso ng Hukom Garcia. "Ginoong Reyes,
Nais mo pa bang panatilihin sa ilalim ng panunumpa na hindi kailanman nagsilbi ang kapatid mo? Hindi agad sumagot si Danilo. Pinaalalahanan siya ng hukom na siya ay nananatili sa ilalim ng panunumpa. Maaaring, sabi ni Danilo sa wakas, may mga bagay na hindi ko naintindihan. Tiningnan ko ang kapatid ko sa unang pagkakataon sa buong trial nang hindi na paatras, nang hindi pinalambot ang anuman sa ekspresyon ko. Hindi, sabi ko. Hindi mo hindi naintindihan. Alam mong wala kang patunay. Naniniwala ka lang na hindi ako makakapagtanggol. Inutusan ng Hukom Garcia na ilipat ang buong record sa federal prosecutors para sa review. Perjury, financial fraud, forgery of trust documents, financial exploitation of an elderly person, at obstruction of justice. Hiniling ng court security na manatili si Danilo sa korte pagkatapos i-dismiss ang hurado. Nakaupo siya roon mag-isa sa mesa niya. Ang mga reporter na inanyayahan niya ngayon ay mabilis na nagtatype tungkol sa ganap na ibang kwento kaysa sa ipinangako niya sa kanila. Tinanggihan ng hurado ang bawat claim na dinala ni Danilo laban sa akin at kinumpirma na wala akong kinuha mula sa estate na hindi legal at karapat-dapat na akin. Inilipat ng korte ang kontrol ng trust sa independent fiduciary, kinilala ako bilang legal na may-ari ng family home, at inutusan si Danilo na bayaran ang karamihan ng legal costs mula sa kaso. Ang 3 LLCs na nakatali sa Sentinel Refund ay na-freeze ang assets hanggang sa full financial restitution. Ilang buwan ang lumipas, tinanggap ni Danilo ang plea agreement sa federal prosecutors. Iniiwasan niya ang maximum sentence pero hindi magaan ang mga termino. Kailangan niyang bayaran ang ninakaw na pondo ng buo, magsumit sa panahon ng federal supervision, ibenta ang parehong vacation property at luxury car na kanyang pinunduhan laban sa pangalan ng ama, at maglabas ng public acknowledgement na sadyang siya ay nagbigay ng maling testimony sa ilalim ng panunumpa. Tinawagan niya ako minsan, hindi katagal pagkatapos ma-finalize ang plea. Halos hindi ako sumagot. "Sinira mo ang buhay ko," sabi niya. Flat ang boses sa paraang hindi ko pa narinig mula sa kanya. "Hindi ako nag-login sa accounts ng ama," sabi ko. "Hindi ako nagpeke ng anumang dokumento. Hindi ako nagsinungaling sa hurado. Itinigil ko lang ang pagprotekta sa iyo mula sa mga kahihinatnan ng ginawa mo mismo." Nagtanong siya kung bakit hindi ko lang sinabi ang katotohanan mula sa simula. Bakit hinayaan kong magtagal ito ng mga buwan sa halip na tapusin sa isang hapon? "Dahil kung napatunayan ko kung sino ako sa unang araw, babaguhin mo ang kwento mo," sabi ko. "Kailangan kong sabihin mo ang bawat kasinungalingan ng malakas habang naniniwala ka pa na hindi ako makakasagot." Kene, may mahabang katahimikan sa linya bago siya mag-hang up. Hindi ko na siya tinawagan muli at hindi na rin siya tumawag sa akin. Bumalik ako sa bahay ng ama. Bagaman hindi ko sinubukang panatilihin ito tulad ng museo, gaya ng ginagawa ng ilan sa childhood home. Ginawa kong opisina ang lumang study niya para sa support program na sinimulan ko para sa veterans at military families na nagnanavigate sa eksaktong uri ng financial at legal fights na kasisimulan ko lang mismo. Bahagi ng trust ng maayos na naibalik ay lehitimong napunta sa Sentinel ng eksakto sa paraang lagi ng nilayon ng ama. Sa isa sa mga huling hapon bago opisyal na maging akin ang bahay sa papel, nahanap ko ang sarili na nakatayo sa garahe na tinitingnan ng lumang jeep na dati naming inaayos ng ama noong teenager ako. Hindi ito tumakbo ng mga taon. Sa driver's seat, may naiwan ng isang maliit na envelope. Ang ama bago siya mamatay. Sa loob ay isang solong linya na isinulat sa handwriting niya, ang parehong steady hand na naalala ko mula sa bawat liham na ipinadala niya sa akin sa overseas. "Hindi mo kailangang patunayan kung sino ka sa mga taong nagmamahal sa iyo. Pero huwag kailanman hayaang tukuyin ka ng sinungaling sa iba pang mundo." Tinupi ko ang liham at tumayo roon ng ilang sandali sa katahimikan ng garahe na iyon. Humihinga sa amoy ng lumang motor oil at alikabok. Nararamdaman ang may nanatili sa dibdib na hindi triumph. Hindi ito talaga tungkol sa pagkatalo ni Danilo. Ito ay relief. Relief na ang pangalan ng ama at ang mga pangalan ng mga taong kasama kong nagsilbi,
Mga taong hindi umuwi ay hindi nagagamitin bilang props sa kasinungalingan ng iba. Pumasok ang kapatid ko sa korte na iyon na naniniwalang ang katahimikan ko ay patunay na mahina ako. Mali siya. Ang katahimikan ko ay hindi kailanman kahinaan. Ito ay simpleng ang oras na ibinigay ko sa kanya upang magsalita ng papunta sa hatol na hindi niya mabawi. Iniisip ko iyon ng madalas sa mga araw na ito kung paano ang mga taong minamaliit ang tahimik na lakas ay karaniwang ginagawa ito dahil hindi sila kailanman kailangang bumuo ng sarili nila. Kailangan ni Danilo ng palakpakan upang makaramdam ng totoo, hindi ako. At sa huli, hindi ang korte na puno ng dayuhan ang nagpatunay kung sino ako. Ito ay ang katotohanang matiyaga at matatag na ginagawa ang eksaktong ginagawa nito kapag sa wakas ay hinayaan mong magsalita. Kung nakarating ka ng ganito kalayo kasama ko, gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo ang nangyayari sa mga pamilyang tulad namin pagkatapos gumuho ang lahat. Sa tingin mo ba kami ni Danilo ay magsasalita pa ulit? Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung saan ka nanonood ngayong gabi. Marami pa kaming kwentong tulad nito na naghihintay sa iyo, kaya siguraduhing mag-subscribe. Ayaw kong makaligtaan mo ang kahit isang sandali tulad nito. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama.